Alvin Villar Truita sa tanan nga mga barangay kapitan sa lungsod sa Dawin nga mag-assign og mga barangay tanods or force multiplier sa mga eskwelahan aron motabang sa paghatag og seguridad sa mga estudyante ug mga magtutudlo aron malikayan ang nahitabo sa usa ka eskwelahan sa Tacloban nga may namusel nga mga estudyante nga nagresulta sa kamatayon sa tulo ka kapwa estudyante ug nakaangol sa laing 20 kauban pa. Sa interview sa K5 News FM Bayawan kang Vice Mayor Truita iyang gipahayag nga iyang giluwatan ang Executive Order number 2026-24 series of 2026. Human sila makadawat og mensahe gikan sa mga ginikanan sa Dawin sa ilang kabalaka sa seguridad sa ilang mga kabataan sa pagpadulong niini sa mga tunghaan. Rason nga human sa maong insidente sa Tacloban, gilayon siya nga nagpatawag og emergency consultation meeting kauban ang local school board sa Dawin, school district supervisor, mga school heads, presidente sa Parents Teachers Association o PTA, representante gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD o Philippine National Police. After the incident no sa Tacloban Leyte, yeah, the very reason no nga nung ato ning gibuhat na initiative, it's because we receive a lot of messages from different parents diri sa Dawin. Usa ra gyud ang ilahang concern no sa ilahang mensahe is that they are worried no and concerned about the safety of their children no going to schools, because we all know na dili tanang mga eskwelahan public schools diri sa Dawin. I think some other LGUs we have a same situation. Dili tanang public schools is naay security personnel no? Because ang MOE nila is dili pare-pareha o magbari magud na depende sa hidaghanon sa mga nag-enroll no sa eskwelahan. So that was based on the consultations we had with our school district no diri sa Dawin no. So notong we directed no through the executive order number 2026-23, we directed all the barangay captains to utilize no their barangay tanods to help the safety operation sa mga school institutions within their jurisdiction. We had the consultation, of course, because after that incident, so gabi na dawat nato ang mga messages from the parents. So siguro mga 12 midnight or 1 o'clock, wag ko katulog ato, sige kong galantaw sa mga news. Then I messaged no the members of the local school board of Dawin, and I called for an emergency meeting. So the day after the incident, nag-meeting mi diri sa opisina together with our school district supervisor diri sa Dawin sa DepEd, other school heads, the DSWD, I invited them, and the PNP no. So also the president of the association of the Parents Teachers Association no. Sigon ka nga Truita, sa maong meeting ilang nabatian ang sentimiento sa PNP nga kulang ang ilang personnel aron nga magbantay sa tanang tunghaan sa maong lungsod. We heard the sentiment no or the side of the PNP. You know the ratio karon sa PNP sir is 1 PNP is equals to 1,500 no. That's the ratio. So there is a Dawin, we have I think 24 to 25 PNP personnel no. Nasa among population diri is nasa mga 30,000. So bisan pa no based on the PNP, bisan pa mag-assign sila og 1 PNP per school, dili gid makaya, because again ang atong PNP, they covers all crimes no, or all the incidents na mahitabo diri sa Dawin. So very impossible for them to cover no the school institutions. That's why we decided to get in touch with our Liga ng mga Barangay President. So through the ABC, we directed no the barangay captains. Dugang pa ni Truita nga dili tanang eskwelahan adunay kapasidad nga mag-hire og security personnel tungod kay gamay lamang ang ilang maintenance and other operating expenses o kon MOOE. Hinungdan nga mi-come up sila sa maong inisyatiba. Sigon sa Vice Mayor, ang maong executive order nakabase sa Section 16 sa Republic Act 7610 o Department of Interior and Local Government o DILG Memorandum Circular number 2025-072 nga nag-auhag sa pagbutang og mga barangay tanod
aron mapalambo ang kaluwasan sa mga eskwelahan og seguridad sa mga kabataan. Giklaro usab ni Turuita nga nasabtan nila nga kasagaran sa mga tanods dili kayo dako og honorarium og nagakinahanglan sila nga mangita og laing trabaho human sa ilang duty sa barangay. Hinungdan nga gitugyan na lamang sa Vice Mayor sa mga kapitan ang pagbahig sa mga tanod kung kinsa ang moduty sa buntag, sa odto og sa pagbuhi sa klase sa hapon. Because based on the executive order, di naman natin sir na whole day talaga mag-duty sila dyan eh. Because again, na sila panginabuhi, di ba? So we don't want to compromise their means of livelihood, no? So they will be there 30 minutes before the arrival of the student. 30 minutes before going out, no, para mo atos balay mag-lunch, para mag-assist sila sa traffic, mag-assist sa safety sa bata. Then 30 minutes prior to the dismissal of classes, no? So the purpose of that is to assist the students na safety sila mo sulod sa eskwelahan, sulod mo gawas, ingon ana. So wala gid nato gi-fully rely sa mga tanod. It's just to assist, no? Because dili lagi kaya sa atong school, dili pud kaya sa mga pulis ra, no? So ingon na ang atong purpose, no? Sa laing bahin, dako ang kalipay ni Turuita sa gipakita nga suporta sa mga barangay kapitan og mga school heads sa maong inisyatiba. Sumala pa nga bisan ang mga kapitan adunay gidugang nga idea nga sila og ang mga barangay kagawad mutabang usab sa pagbantay sa mga eskwelahan nga nanahimutang sa ilang barangay. And nalipay ko sir because sila raman akong gi-expect na mo attend. And ang mga school heads, no? Ang mga school heads ni express sila sa ilang intention na mo join sa meeting. So that's why ningon ko ma'am, it's a good gesture, no, from our school heads na mo participate sila sa discussion. At least daghantang aware, daghantang concern, no, sa security sa mga bata. So during our discussion sir, I gave a chance, no, to all the barangay officials, barangay captains to be specific, to give their insights, no, sa ilang comment, sa ilang problema. And the good thing of this sir, no, of that meeting is that yung mga barangay captains sir, they even propose, no, wala sa EO, nisulti sila na vice unsay maayo og hastaming mga barangay officials, mga barangay kagawad, unsay maayo og apil pud mi sa na ma-augment pud mi sa ato ang mga public schools para makit-an pud ang among presence. So ningon ko na that is a very good suggestion and welcome development. And wala man siya sa EO, but it's discretion sa mga barangay kagawad, ni offer sila silang kaugalingon na mutabang sa mga tanod na naay presence sa mga barangay officials sa mga public schools. So daghang mga namay mga na-come up na mga nindot na mga idea and proposal. So maupod na amo ang ginahimo karon. Gidugang usab ni Vice Mayor Turuita nga iyang hangyoon ang iyang amahan nga si Mayor Galicano Turuita og ang mga miyembro sa Local Development Council nga mag-alokar og pondo sa pag-hire og mga security personnel alang sa mga eskwelahan nga dili kaya nga magkuha og security. Since some of our schools or majority of our schools cannot afford to hire security guards on their school premises because their MOE is not that big compared to other Dawin National High School, Dawin Science High School. So the LGU through our support, among hangyoon ang tanan natong mga miyembro sa Local Development Council to allocate, of course, the Mayor Galicano Turuita, but I'm pretty sure that my father will fully support, no? Usama gud just advocate for security and maintenance of peace and order, no? Among sulayan, among buhaton, among makaya na maka-allocate me og fundings in support sa mga schools na dili maka-hire og security. So amo na siyang paningkamutan na mabuhat namo. But for those schools na naanay mga security, kay dako ilang MOE, dili na to namo butangan kay the budget of LGU naamo pod na intended, di ba, na mga projects or program. So meantime, no, ato nang buhaton para at least naagoy naka-fix, naka-station na security personnel sa tanan ng mga public schools diri sa Dawin na dili maka-afford
Apan pagklaro ni Turuita, dili makaya sa LGU nga suportahan ang pagbayad sa mga security personnel sa eskwelahan sa tibuok tuig. Hinungdan nga misulat siya kang Department of Education or DepEd Secretary Sani Angara aron ipahibalo ang ilang ginahimo sa LGU sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga magtutungha. Sigon kang Turuita, kalabot sa bag-o lang na pasar nga balaod nun nga Classroom Building Acceleration Program KUNCAP. Iyang gipasabot si Angara nga while ilang na-appreciate ang maong programa, iya usab gisugyot kung unsa ang importansya sa pagbutang og security personnel sa mga eskwelahan kay magunsa man ang bag-o nga building o classroom kung dili usab luwas ang mga parents o mga kabataan. But of course, dili na siya ingon sir na every year makayo gid namo, no? Because nakabalo eh. So that leads me to my next information. So just this morning, we wrote a letter addressed to Secretary of the Department of Education, Secretary Sani Angara. So atong gipabalo si Secretary sa initiative sa LGU Dawin ugon sa atong gibuhat diri na kabalutan na kanang among gibuhat diri, sir, dili gyud na enough na makasustain for the long term solution na to, no, when it comes to securing the safety of our learners. So we wrote a letter, sulti ta dito na nisulat ta dili lang isip public servant but also as a concerned citizen and concerned parent, no, sa atong mga bata. So nisulti ta dito na mo ni ang among efforts, initial efforts na among gibuhat. So and also while we appreciate and support the newly law that was passed by the legislative and the president about the classroom acceleration building program, which aims to construct more classroom and buildings sa mga schools. So we are also seeking consideration to the department or to the national government that they also look for possible allocation for all public schools who do not have security personnel na mabutangan gid nila. Because ang gawin sa naaman nila ang dakong resources sa gobyerno sa national. So if the national government was able to allocate funds for the construction of school buildings and classrooms sa mga school institutions, so why don't we allocate funds to hire security personnel? Kay magunsa man po ang mga classrooms, building sa eskwelahan, if sa security sa mga bata, sa mga parents sa ginikanan, wala po tagibutang. So, ingon na sir, I believe sir na dapat ang pagbutang og security personnel sa eskwelahan dili dapat magdepende sa kadaghanon sa mga enrollees because one life matters. Bisag usara na ka learners, 2, 3, 5, 10, they should be protected. So, mao na ang tumong sir sa atong sulat. Ang pani Turuita nga nagpadala usab siya og susamang sulat para sa susamang request kang Senador Bam Aquino. Tungod nagatuo siya nga ang senador naga-advocate kini sa education og pwede usab kini nga mamahimong advocate sa safety sa mga estudyante. And we also wrote a letter addressed to Senator Bam Aquino because we believe no na advocate si Senator Bam Aquino when it comes to education, and he can also be an advocate for the safety of our learners. Yes. Hopefully sir, gamay ra man gud ang LGU sir, no. Gamay ra gid ta. But with the initiative sir and with the concerns that we have, no, I believe na tanang mga officials ingon ani pod hopefully sir matagad ang amo ang concern because we believe that this concern is not only a concern of Dawin LGU but also a concern of every officials in the respective LGU. So hopefully sir makonsider ni siya sa national government. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500, your number 1 antioxidant capsule, Mighty Seed alkaline-based vitamin C o Clinical D3 Bio with VCO. Para sa Key5 Nusefem Bio 1 exclusive, kini si Key5 Randy Coronel. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros ang kampiyon nga stasyon, K5